Nakatulala si Arabella sa loob ng conference room ng Tancangco Group of Corporation. Kaharap niya ang abogado ng kanilang pamilya. 3 buwan nang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina. At kumakailan lang, sumunod naman ang kanyang ama. 3 taon na ang nakalipas nang itakwil siya ng kanyang mga magulang dahil sa pag-ibig at pagpapakasal niya kay Cedrix Alvarez, ang anak ng kanilang business rival. Ngunit ngayon, habang binabasa ang huling testamento ng kanyang mga magulang, nalaman niya na iniwan sa kanya ng mga ito ang buong yaman, mga ari-arian at ang pamumuno sa kumpanya, kahit na matagal silang hindi nag-uusap. Congratulations, Mrs. Alvarez. Ikaw na ang bagong CEO ng Tancangco Group of Corporation. Epektibo ka agad yun simula sa pagpanaw ng iyong ama. Tahimik na nakikinig si Arabella habang binabasa ni Attorney Mendez ang huling habilin ng kanyang mga magulang. Halos hindi niya mapigil ang emosyon at matapos siyang batiin ng abogado, nanatili siyang tahimik hanggang sa umalis ang Ginoo. Napansin ni Cedrix ang katahimikan niya kaya umiling ito. Han, hindi ba dapat masaya ka? Sabi ko naman sa'yo hindi ka nila matitiis. Kaya iniwan na rin nila ang lahat sa'yo. Nalulungkot ako na hindi man lang nila nakilala si Densyo, ang apo nila. At bakit sa loob ng 3 taon, hindi sila nag-effort na mag-reach out. Napabuntong hininga si Arabella. Ramdam ang kanyang lungkot. Dahan-dahang lumapit si Cedrix at niyakap siya mula sa likuran upang siya ay pakalmahin. Huwag mo nang masyadong intindihin yun. Ang mahalaga, alam mong inisip ka nila hanggang sa huli at hindi ka nila pinabayaan. Tumigil siya saglit at ilang sandali pa bumitaw siya mula sa pagkakayakap. Napangiti naman si Arabella nang maalala niyang anniversary nila ngayon at mayroon siyang hinanda na regalo para sa asawa. Oo nga pala, Han, may lakad ka ba ngayong araw? Gusto ko kasing… Oo pala, mauna na ako. May meeting pa ako sa kliyente at baka late na rin ako makauwi. Huwag mo na akong hintayin, ha? Paalam ni Cedrix kaya't nawala ang ngiti sa mga labi ni Arabella. Late ka na naman uuwi. Hindi ba tayo magse-celebrate? Kahit simpleng dinner lang? Mahinahon, ngunit may bahid ng lungkot ang tanong ni Arabella. Dahilan upang nakakunot ang noo ni Cedrix, halatang nagtataka siya. Celebrate? Para saan? Saglit itong napatigil bago tila may naalala. Dahil ba sa pagiging CEO mo? Of course, magsi-celebrate tayo. Kahit sa susunod na lang. O kaya pagbalik mo sa business trip mo. Bukas na ang alis mo, hindi ba? Lalong sumimangot si Arabella habang mariing nakatingin sa asawa. Baka sa mga mata niya ang pagkadismaya. Anniversary natin ngayon, Cedrix. Hindi mo ba naaalala? May bahid ng lungkot at dismaya ang kanyang boses. Agad namutla si Cedrix. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig nang ma-realize ang sinabi ng asawa. Han, pasensya na. Nakalimutan ko. Napakamot ito sa batok at halatang kinakabahan. Alam mo naman kung gaano ko kabisi sa trabaho, di ba? Ang dami kong inaasikaso ngayon. Pero don't worry. Pagbalik ko babawi ako. We'll celebrate. Kahit out of town. Or better yet, out of the country. Nakangiting sabi ni Cedrix. Pagkatapos ay hinalikan niya sa noo si Arabella. Nag-alangan namang tumango ang babae. Ngunit mabigat ang loob niya at hindi na sinalubong ang tingin ng asawa. Sa halip, napako ang mga mata niya sa pinto. 3 anibersaryo nila ngayon. Ngunit tila mas naalala pa niya ang pagbasa ng Last of Testament ng magulang ni Arabella kaysa sa anniversary nila. Maya-maya, dumating si Emma, kaibigan ni Belle, na may nakangiting ekspresyon. Ngunit sa halip ng umiti, napailing siya at napasimangot. Congrats, Miss CEO. So anong balita? Kumusta? Dapat masaya ako, pero ang lungkot na hindi ko man lang nakausap si Mama at Papa sa mga huling sandali nila. Akala ko kasi ay masama pa rin ang loob nila sa akin dahil sa mas pinili ko si Cedrix at sinuway ko ang nais nila. Alam mo namang hindi ka nila matitiis. Siguro miscommunication na rin yun sa part mo na hindi ka nag-reach out. Pero sigurado ko na iintindihan ka nila. Kaya wag ka na malungkot. Anyway, nasa naman ang asawa mo? Akala ko ba kasama mo siya? At hindi ba anniversary nyo ngayon? Napabuntong hininga si Arabella. Ayun na nga eh. Pagkatapos ng reading, umalis na siya. Nagmamadali raw.
Tsaka sabi niya, malilate siya ng uwi. Dismayado niyang paliwanag, kaya kumunot ang noo ni Emma. Naku ha, yung asawa mo, lagi na lang nawawala. Baka naman may ibang pinagkakaabalahan na yan. Grabe ka naman, hindi naman siguro, baka talagang busy lang. Gets ko naman kung busy lang. Pero te, anniversary niyo to ha? Tapos makakalimutan niya? Hello, ang bata pa niya para maging makakalimutin no? Saad pa ni Emma, kaya't natahimik si Bella at tila napaisip. Kinabukasan, tahimik na umalis si Arabella patungong airport para sa kanyang business trip. Hindi man lang siya nakapagpaalam kay Cedrics dahil buong gabi itong hindi umuwi. Pagdating sa Cebu, agad siyang sinalubong ng mainit na pagtanggap mula sa ilang matagal ng business partners ng kanyang ama. Isa na roon si Mr. Chan na kilalang malapit sa kanilang pamilya. Sigurado akong proud sa iyo ang daddy mo, Iha. Ilang buwan ka pa lang bilang CEO, pero ramdam na namin ang dedikasyon at sipag mo. Lalo na't noong mga huling buwan niya ay bumaba ang sales niyo. Pero tingnan mo ngayon, unti-unti na ulit umaangat. Natatalo niyo na ulit ang Alvarez Corp. Ngumiti si Arabella, bahagyang natawa sa sinabi ng matanda. Medyo mahirap pong mag-adjust pero dahil sa tulong na rin ho ni Cedrics ay kahit papaano natuto na ako. Napailing si Mr. Chan. Ingat lang, kalaban pa rin ang kumpanya ninyo ang kumpanya nila. Not unless you are planning an alliance with them. Siguro po in the future. Well, kamusta naman ang married life mo? Medyo usap-usapan ng love life mo. Isang tankang ko na nagpakasal sa isang Alvarez. Napatawa muli si Arabella sa biro nito. Baka sang pamumula niya dahil sa hiya. Maayos naman ho, pareho lang kaming abala ni Cedric sa kanya-kanya naming trabaho. Tumango si Mr. Chan at tila may iniisip. Kung ganoon, napakaswerte ng anak nyo. Isipin mo, mamanahin niya ang parehong Tankangko Corporation at Alvarez Corporation. Para na ring pinagsama ang dalawang magkalabang kumpanya. Sandaling natahimik si Arabella sa sinabi nito. Ngumiti siya, ngunit sa loob-loob niya, tila may kung anong hindi maipaliwanag na bigat ang unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Habang nasa lunch date kasama ang ilan sa business partners niya, ay nakatanggap ng mensahe si Arabella mula kay Cedrics. Nakaalis ka na pala, Han. Enjoy your trip. Celebrate tayo pag-uwi mo. Bahagyang sumilay ang ngiti sa labi ni Arabella sa mensahe ng asawa. Sino pala ang ka-meeting mo mamaya, Arabella? Tanong ni Mr. Chan, kaya't muli siyang napaangat ng tingin rito. Si Mr. Valderrama po. Nakangiting sagot ni Arabella, ngunit biglang lumapit sa kanyang sekretarya na si Sarah. Ma'am, cancelled na po ang meeting ninyo with Mr. Valderrama. May emergency raw po, pati po ang conference sa Friday hindi na rin matutuloy. Mahinang saad ni Sarah, dahilan upang bahagyang tumango si Arabella bago muling humarap sa kanyang mga ka-meeting. Excuse me, ladies and gentlemen, please continue the meeting. I just need to speak with my secretary. Magalang niyang paalam bago siya tumayo at lumayo ng kaunti mula sa mesa. Paano naman ang conference? Cancel din ba yung nakaschedule next week? Diretsyong tanong ni Arabella. Tumango si Sarah habang muling sinisilip ang datasheet na kanyang hawak. Si Mr. Valderrama po kasi ang pangunahing sadya nyo rito. Pati na rin po ang conference. Kaso pareho na pong cancelled. Pinapasabi rin po niya na siya na lang ang personal na pupunta sa opisina ninyo. One of these days. Paliwanag ni Sarah, dahilan upang mapabuntong hininga si Arabella. Alright, i-book mo na lang ako ng earliest flight pabalik ng Maynila. Ngayong araw din, 12 noon. Right after this meeting. Utos niya sa sekretarya. Tumango ito, tsaka dali-daling bumalik si Arabella sa mesa kung saan naghihintay si Mr. Chan at iba pa nilang ka-meeting. Arabella, is everything alright? Yes, Mr. Chan. Everything's under control. By the way, may kaibigan ako. Interesado siyang mag-invest sa real estate business mo. Nasabi ko na rin na pwede siyang bumisita sa iyo one of these days. Napangiti si Arabella. Halatang natuwa sa balita ng matanda. Talaga po? Paano naman po yung contract natin with your company aside from your investment? Oh, consider it done. Pabirong sagot ni Mr. Chan, dahilan upang mapuno ng tawanan ang kanilang mesa. Pagkatapos ng meeting nila kay Mr. Chan, agad na lumipad pabalik ng Maynila si Arabella.
sapagkat nais niyang sorpresahin ang asawang si Cedrix. Gabi na nang siya'y makauwi at nababalot ng katahimikan ang kanilang buong bahay. Tahimik siyang umakyat sa kanilang silid, sabik na sorpresahin si Cedrix. Ngunit pagdungaw niya sa loob ay tila gumuho ang buong mundo niya. Nandoon si Cedrix, mahimbing ang tulog, at sa tabi nito, si Bernadette, ang matalik niyang kaibigan. Napatakip ng bibig si Arabella upang pigilan ang sarili na gumawa ng kahit anong ingay. Gusto niyang sugurin ang dalawa. Kalad ka rin palabas si Bernadette at gisingin si Cedrix para kumprontahin, pero hindi niya ginawa. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Unti-unti siyang umatras. Pilit na kinokontrol ang paghikbi niya. Nanginginig ang buong katawan niya habang tahimik na naglalakad palayo sa silid. Malabo na ang paningin niya habang tinatahak ang daan palabas ng mansyon. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa sasakyan ni kung paano niya iyon pinaandar. Dumiretso siya sa opisina. Doon ay tuluyan siyang nag-breakdown. Humahagulgol si Arabella habang nakasalampak sa malamig na sahig ng kanyang opisina. Namumugto ang mga mata niya. Magulo ang buhok at nanginginig ang kamay na may hawak ng baso na nakakalasing na inumin. Bigla siyang napatingala nang marinig ang pagbukas ng pinto. Tumambad sa kanya si Denver, ang marketing manager ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ng binata sa kanyang nadatnan. "Mama, ano pong ginagawa niyo rito?" Hindi agad nakasagot si Arabella. Saglit niya lang itong tiningnan bago muling ibinalik ang tingin sa kawalan. Dahan-dahan siyang lumagok ng inumin. Napakamot si Denver sa batok. Halatang hindi alam ang gagawin. "Sorry po ma'am, lalabas na ho ako. Ilalagay ko lang po kasi sana itong annual report sa mesa ninyo." Tatalikod na sana ito nang bigla siyang pigilan ni Arabella. "Pwede mo ba akong samahan?" Sandaling natigilan si Denver. Bumalik ang tingin niya kay Arabella, tsaka sa basong inilahad nito sa kanya. Nag-aalangan niyang tinanggap yon bago naupo sa tabi ni Arabella. "Alam mo naman siguro kung gaano ka-kontrobersyal ang relasyon namin ni Cedrix." "Opo ma'am, usap-usapan nga ho hanggang ngayon. Kahit nung bagong pasok pa lang ho ako, 3 taon na ang nakalipas." Mapait na napangiti si Arabella, kasabay ng muling pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. "Itinakwil ako ng mga magulang ko dahil minahal ko ang anak ng karibal nila sa negosyo." Sandali siyang natahimik, tsaka mahigpit na napahawak sa hawak na baso. "Pero alam mo ba kung ano ang kapalit? Niloko niya ako, Denver. Ang sakit. Sinugal ko ang lahat para sa kanya. Handa akong iwan ng lahat ng meron ako makasama lang siya." Nanginginig ang boses niya, bakas ang matinding galit, sakit at pagkadismaya rito. "Tama si na mama at papa. Ang tanga-tanga ko. Nagmahal lang naman ho kayo, ma'am. Hindi ba't lahat naman tayo nagiging tanga pagdating sa pag-ibig? Kaya nating gawin ang lahat, kahit mali sa paningin ng iba, basta para lang sa taong mahal natin." Napailing si Arabella, tsaka mahinang napahalakhak. "Alam mo ba kung anong pinakamasakit?" Napatingin siya kay Denver. "Mas matatanggap ko pa kung pinagpalit niya ako sa ibang babae. Pero hindi eh. Dahil sa dinami-dami ng babae, best friend ko pa. Matahalik kong kaibigan. Sinubukan kong isantabi ang mga duda ko. Kasi nitong mga nakaraan, ramdam ko na parang lumalayo na siya sa akin. Pinagtatanggol ko pa nga siya sa tuwing pinaghihinalaan ni Emma na may ginagawa siyang kalukuhan." Tahimik na nakikinig si Denver. May bakas ng awa sa mga mata niya habang sinusulyapan si Arabella. "Ma'am, nung nag-take over ka bilang CEO, napansin na rin po namin ang kakaibang closeness ni Sir Cedrix at Ma'am Bernadette." Mapait na nakangiti si Arabella bago mahinang humalakhak. "See? Everyone noticed pero ako, nagbulag-bulagan ako. Pero hindi na ngayon. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa lahat ng panlulokong ginawa nila sa akin." Mahigpit niyang hinawakan ng baso at mariing tumingin sa kawalan. "Ma'am, kung kailangan niyo po ng tulong, nandito lang po ako. May kakilala rin po akong private investigator na mapagkakatiwalaan. Kaibigan ko ho." Napalingon si Arabella sa kanya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon. "Kung ano man ang mga nasabi ko ngayong gabi, pakiusap. Sa atin lang muna ang tungkol rito. Wala sana munang ibang makaalam na alam ko na ang totoo. Ayokong masira ang plano ko."
Walang pag-aalinlangang tumango si Denver tsaka bahagyang umiti. Maaasahan niyo po ako. Tutulungan ko po kayo, ma'am. Tawagan mo ang private investigator na kilala mo. Gusto ko siyang makausap. Pagkasabi nun ni Arabella ay bumagsak ang kanyang ulo sa balikat ni Denver. Nawalan siya ng malay dahil sa kalasingan. Kinabukasan, nagising si Arabella na sobrang sakit ng kanyang ulo sa tindi ng kanyang hangover. Napapikit siya sandali, tsaka marahang iminulat ang mga mata. Nang igala niyang paningin sa paligid, doon niya napagtanto na nasa isang hotel room siya ngayon. Bahagya siyang napaangat ng upo, kunot ang noo at pilit inaalala ang mga nangyari kagabi. Bigla siyang napalingon nang bumukas ang pinto. Nang makita niya na si Denver ang pumasok, agad nanlaki ang mga mata niya. Denver? Ma'am, gising na po pala kayo. Napanguso ang binata at napakamot sa batok. Halatang naiilang siya sa titig ni Arabella. Teka lang po, ma'am. Mali po kung ano man ang iniisip ninyo. Dinala ko lang po kayo dito dahil hindi ko naman kayo pwedeng iwan sa opisina ninyo kagabi na ganyan ang lagay nyo. Isa pa, baka may makakita po sa inyo doon. Halata ang pagkakataranta sa boses ng binata habang nagpapaliwanag. At saka po, tinawagan ko rin si Ma'am Emma. Nasa labas lang po siya, may kausap sa cellphone. Dugtong pa niya, tsaka biglang sumulpot si Emma sa likuran niya. Arabella, ano bang nangyari sa'yo ha? Halos mabaliw ako sa pag-aalala ng tawagan ako nitong si Denver. Bakasang dismaya at pag-aalala sa tinig ni Emma habang mabilis itong lumapit sa kaibigan. Napalingon naman si Arabella kay Denver. Dahan-dahang itinaas ang isang kilay. Hindi ko po sinabi, ma'am. Hindi ho ba nangako ko na wala akong pagsasabihan? Na wala pong ibang nakakaalam? Ano ba kasi yun? At hindi ba dapat nasa business trip ka? Bakit ka nasa opisina kagabi at lasing na lasing ka pa? Sunod-sunod na tanong ni Emma, halatang naguguluhan at nag-aalala. Sandaling natahimik si Arabella. Mariin niyang pinisil ang gilid ng kumot bago tuluyang nagsalita. Cedric is cheating on me. Mahina, ngunit malinaw ang kanyang pag-amin, kasabay ng dahan-dahang pagyuko. Hindi naman nagulat si Emma. Sa halip, napailing lamang ito. Sinasabi ko na nga ba, ang kapal ng mukha ng lalaking yun? Halos kumulo sa galit ang boses ni Emma habang nakapamewang. Bakas ang gigil sa kanyang boses. Anong ginawa mo? Pinalis mo ba siya sa mansyon? Umiling si Arabella. Umuwi ako kagabi at doon ko sila nakita. Si Cedric at si Bernadette magkatabi sa kama. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Napasinga pa siya sa gulat. Oh my God! Si Bernadette ang babae niya? Ang kapal! Napakalandi ng babaeng yun. Bakit hindi mo sila kinumpronta? Dapat kinaladkad mo palabas ng mansyon ng babaeng yun. Mariing suhestyon niya. Ngunit muli lamang umiling si Arabella bago muling nag-angat ng tingin sa kanya. Kung kinumpronta ko sila, sigurado kung igagaslight lang ako ni Cedric, ako pang lalabas na masama sa paningin ng iba. Isa pa may plano ko. Pero sa ngayon, kailangan ko munang makakalap ng ebidensya sa panluloko nila sa akin. Saad niya, tsaka siya lumingon kay Denver. Papunta na po siya, ma'am. Mahinang tugon ng binata. Tinutukoy ang kaibigan niyang si Vincent, isang private investigator. Ilang minuto pa ang lumipas, binalot ng katahimikan ng silid hanggang sa biglang tumunog ang doorbell mula sa labas ng kanilang hotel room. Good morning po, Mrs. Alvarez. Bungad ni Vincent kay Arabella, ngunit bahagya siyang umiling. Miss Tancangco, tawagin mo na lang akong Arabella, ma'am o Miss Tancangco, kahit ano, wag lang Miss Alvarez. Saad ni Arabella, bakas ang bahagyang pagkairita sa boses niya kaya't tumangulang si Vincent. Siguro naman, nasabi na sa'yo ni Denver ang concern ko, diba? Ano po bang gusto niyong ipagawa? Gusto kong sundan mo ang bawat kilos at galaw ni Cedric at Bernadette. Alamin mo ang lahat ng tungkol sa kanila, kung gaano nakatagal ang relasyon nila. Lahat-lahat ng impormasyon na pwede kong magamit laban sa kanila. Kahit magkano, handa akong magbayad para sa ebidensya at impormasyon na makakalap mo. Saad ni Arabella, puno ng determinasyon at galit. Kinahapunan, nagdesisyon si Arabella na umuwi na sa mansyon. Pagpasok niya, nakita niyang nag-iisa si Cedric. Bakas naman sa mukha nito ang gulat nang makita siya nito. Han, akala ko ba next week ka pa uuwi? Nauutal nitong tanong at kitang-kita
ang kaba sa kanyang ekspresyon. Bakit parang nagulat ka? May ina-expect ka bang bisita? Hindi ka ba masaya na nakauwi ako ng maaga? Sunod-sunod na tanong ni Arabella, kaya't nag-aalangan si Cedric. Napakamot siya sa kanyang batok habang tila iniisip ang sasabihin. Of course, masaya naman. Nagulat lang ako. Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya niyakap ang asawa. Han, gusto ko man mag-celebrate kasama ka. Hindi talaga pwede ngayon. May business trip din ako at sunod-sunod ang meetings ko. Paliwanag ni Cedric. Malungkot ang tono ng kanyang boses, ngunit halata ni Arabella ang pagpapanggap. Sa halip na magtampo o magalit, marahang ngumiti si Arabella. Naiintindihan ko, Han. Bahagyang nagulat si Cedric at napatingin sa kanya. Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Pareho naman tayong busy sa trabaho. Naiintindihan ko. Tinulungan pa ni Arabella ang asawa niyang mag-impake. Maingat niyang tiniklop ang mga damit nito. Inayos ang mga gamit at sinigurong wala itong makakalimutan. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa kusina at ipinagluto pa si Cedric. Habang nagsasandok siya ng pagkain sa plato, bahagya siyang napangiti at napabaling kay Cedric na katatapos lang maglaban ng kanyang mga gamit na kanilang inimpake. Dumiretso ito sa dining table kaya agad siyang sumunod. Nadatnan niya si Cedric na umiinom ng tubig. Han, may naisip lang ako. What if mag-celebrate tayo ng wedding anniversary natin? Maybe a gathering with friends? Sabay na rin sa pag-celebrate ng pagiging CEO ko. Let's schedule it. Alam ko pareho tayong busy sa trabaho, pero alam ko rin na namimiss mo na ang mga kaibigan mo. Matagal na rin, simula nang huli tayo nakapag-relax. Ako rin, miss ko na ang mga kaibigan ko, lalo na sina Emma at Bernadette. Halos mabitiwan ni Cedric ang basong hawak niya sa gulat. Bahagya itong natigilan, dahilan para mapakunot ang noo ni Arabella habang pinagmamasdan ang reaksyon nito. Ayos ka lang ba, Han? Hindi mo ba gusto yung ideya ko? Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Cedric. Hindi naman sa ganun, pero tama ka. Matagal na rin tayo hindi nakakapag-relax at nakakapagpahinga. Bahagya itong tumikhim bago nagpatuloy. Siguro, mas okay kung tayo na lang muna. Just the two of us. Mas intimate. Suhestyon niya, kaya tumango na lamang si Arabella at hindi na siya nakipagtalo. Pag-usapan na lang natin yan pagbalik ko. Wait, may nakalimutan pala ako sa taas. Saad ni Cedric, tila iwas siyang pag-usapan ang kanilang mga kaibigan. Nang umakyat siya sa ikalawang palapag ng mansyon kung nasaan ang master's bedroom, ay dali-daling kinuha ni Arabella ang kanyang cellphone. I miss you already na. Hindi na ako makapaghintay sa out of town natin. Nanginginig ang mga kamay ni Arabella nang mag-pop up ang mensahe ni Bernadette sa cellphone ng asawa. Nais niyang magwala at ibato ang cellphone, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, nag-install siya ng tracking app sa cellphone ng asawa at dali-dali niya iyong nilapag pabalik sa kung nasaan iyon kanina. Han, kailangan ko na talagang umalis. Baka hindi ko na maubos ang pagkain. Nagmamadaling saad ni Cedric, tsaka siya nito hinalikan sa noo. Ipagbalot kita, eto dalhin mo. Garalgalang boses ni Arabella, ngunit nanatili siyang kalmado. Nang makaalis si Cedric, ay dali-dali niyang tinawagan si Emma at nagtungo siya sa home office ni Cedric. Bagay na dati, hindi naman ginagawa dahil may tiwala siya sa kanyang asawa noon. Napakagaling talaga niyang asawa mo, no? Business trip ko no daw pero makikipagkita lang pala sa kabit niya. Komento naman ni Emma habang sinisimula nila ang paghahanap ng kung anong ebidensya man ang maaari nilang mahanap doon. Napako ang tingin ni Arabella sa lamesa ni Cedric nang makita niya ang laptop nito. Nang lalapit na sana siya upang buksan yon, bigla siyang napahinto nang masagi niyang isang photo frame. Bumagsak iyon sa sahig at nabasag, kasabay ng pagtilapon ng larawan nila ni Cedric kasama ang kanilang anak na si Densyo. Ngunit sa likod ng larawang yon, may isa pang nakatagong litrato, si Cedric at Densyo kasama si Bernadette. Parang biglang nangihina si Arabella, nanlalambot ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa swivel chair sa likuran niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa larawang hawak. Mga taksil, habang wala ako, nagpapanggap sila bilang isang masayang pamilya. Ang kakapal ng mukha nilang isama ang anak ko, mga hayop sila. Nanginginig na sambit ni Arabella
puno ng galit at puot. Arabella, matagal na silang may relasyon. Unti-unting itinaas ni Arabella ang kanyang tingin sa kaibigan. Nanlalabo ang mga mata niya dahil sa luha. Nagsimula ang affair nila bago pa kayo kinasal ni Cedrix. Parang lalong nanlumo si Arabella sa narinig. Dahan-dahang inilapit ni Emma ang isa pang litrato. Kinuha yun ni Arabella. Nanginginig ang kamay niya habang tinitingnan ng larawan ni Cedrix at Bernadette. Magkayakap. Sa ibaba nito ay may nakasulat na petsa. Isang araw bago siya inalok ng kasal ni Cedrix. At may nakasulat pa na maliit na note doon. Happy 8th-month anniversary. Ibigay mo sa akin. Kukuha na natin ng litrato ang mga yan. Maaari mo yung magamit bilang ebidensya. Saad ni Emma, tsaka niya dali-daling nilapag ang mga litrato sa mesa. Habang binuksan naman ni Arabella ang laptop ni Cedrix. Makailang ulit niyang sinubukang mag-enter ng password. Anniversary nila, birthday niya o birthday ni Cedrix. Ngunit ang passcode combination ay kaarawan ni Bernadette at kaarawan ni Cedrix. Matagal na nila akong niloloko. Matagal na nila akong pinapaniwala. Umiiyak na sambit ni Arabella habang nanginginig ang mga kamay niyang sinusuri ang mga laman ng laptop ng asawa. Emma, minahal ko si Cedrix pero bakit? Bakit niya ako nakuhang pagtaksilan? Sa sariling best friend ko pa. Ano bang mali sa akin? Anong kulang? Ano bang meron si Bernadette na wala ko? Umiiyak na tanong ni Arabella habang binabasa ang mga palitan ng mensahe ni Cedrix at ng kabit nito. Sis, wag mo nang questionin ang sarili mo. Wala ka namang kasalanan. Hindi ikaw ang nagkasalat ng loko. Iniharap ni Arabella ang laptop kay Emma. Nanlaki ang mga mata nito nang mabasa ang palitan ng mensahe ni Cedrix at Bernadette. Nais ni Cedrix hiwalayan si Arabella kapag nakuha na nito ang yaman nito. Mula pa lamang sa simula, pero nahabol niya. Ginamit niya ang kasal bilang paraan para makontrol ang kayamanan nito dahil lugi na ang kanilang negosyo at bankrupt na sila. Dapat nakinig ako kay Papa. Tama siya. Pera ko lang ang gusto ni Cedrix. Simulat sa pool, yun lang ang nais niya. Hindi niya ako minahal. Lahat ng ipinakita niya sa akin ay pawang pagpapanggap lamang. Tahimik, ngunit mabigat ang atmospira habang isa-isang kinokolekta ng dalawa ang mga ebidensya. Mga litrato, mensahe resibo at bank statements. Napabuntong hininga si Emma nang mapako ang tingin niya sa isang resibo. Malaking halaga ang nailipat mula sa account ni Arabella at nakatag iyon bilang investment. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin, ngunit mas lalo siyang nabigla. Si Arabella ay may dinadial na numero sa kanyang cellphone. Attorney Mendez, ano man ang mangyari, gusto kong masigurong ligtas ang anak ko at ang yaman na pinaghirapan ng mga magulang ko. Kaya nais kong magbukas ng isang trust fund para kay Densyo at gusto ko ring ihanda mo ang last will and testament ko. Lahat ng ari-arian ko sa kanya mo ipapangalan at kung sakaling wala pa siya sa tamang edad kapag may mangyari sa akin. Saglit na huminto si Arabella at tumingin kay Emma. Ilista mo si Emma bilang legal guardian niya. Saglit na natahimik ang kabilang linya bago nagsalita ang abogado. Bakas ang pag-aalala at pagtataka sa boses nito. Arabella, anong nangyayari? Bakit mo kailangang ilista ang kaibigan mo bilang legal guardian ng anak mo? May problema ba kayo ni Cedrix? Magkita tayo, attorney. I'll explain everything to you in person. Hindi na hinintay ni Arabella ang sagot ng abogado at agad niyang ibinaba ang tawag. Pagharap niya, nakita niya si Emma na nakakunot ang noo at nakahalukip-kip ang mga kamay. Mariing nakatitig sa kanya. Iniisip mo bang may mangyayaring masama sa'yo? Bahagyang napabuntong hininga si Arabella bago sumagot. Gusto ko lang makasigurado, Emma. Ano ba talagang plano mo? Mangangalap ako ng matibay na ebidensya laban sa kanila. Magpa-file ako ng annulment case at sisiguraduhin kung wala siyang makukuha kahit ano sa akin. Sa kaarawan ni Cedrix, sa June ko sila i-expose. April pa lang ngayon kaya sapat na ang 2.5 buwan para ihanda ang lahat. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone bago muling nagsalita. Kahit bankrupt na sila, maimpluwensya pa rin ang pamilya nila. Hindi sila basta-basta mananahimik habang unti-unting nabubunyag ang kalokohan ni Cedrix at habang unti-unting nasisira ang reputasyong matagal nilang iningatan. Napailing si Cedrix
habang nakatitig sa malawak na bintana ng kanyang opisina sa Alvarez Group of Corporation, balot ng katahimikan ng silid. Kamusta naman ang negosyo ng asawa mo? Bahagyang napakunot ang noo ni Cedric bago siya napalingon sa direksyon ng pinto kung saan nakatayo ang kanyang ama. Napasinghap siya at napailing. Huwag mong sabihing nagpapakaabala ka na naman sa kung sino-sinong babae at nakakalimutan mo na ang totoong pakay mo kay Arabella. Bahagyang napangisi si Cedric, ngunit nanatili siyang tahimik. Ngayong wala na ang mga magulang niya, wala nang hadlang pa sa mga plano mo. Kaya ano pa ang pumipigil sa'yo? Sandaling yumuko si Cedric, bakas ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Dad, hindi ko makakalimutan yan. Ayun naman pala, huwag kang magpapadala sa emosyon mo, Cedric. Kailangan na natin ng pera. Gawin mo ang lahat para makuha ang tiwala niya at tuluyang makontrol ang Tancangco Corporation. Napabuntong hininga si Cedric, tsaka muling tumingin sa bintana. Isa pa, hindi ganun kadali yun. Dismayadong pag-amin ni Cedric, tsaka nag-iwas ng tingin sa kanyang ama. Hindi madali. Bahagyang natawa si Henry, may halong panguuyam. Saang parte ang hindi madali? Mag-asawa na kayo, may anak na kayo. Ano pa bang kulang? O baka naman mahina ka lang talaga, Cedric, at hindi mo kayang kontrolin ang Arabella na yon. Nanatiling tahimik si Cedric. Ramdam niya ang pressure at bigat ng gustong mangyari ni Don Henry. Come on, she's just a naive young lady. Lumapit pa si Henry, tsaka ito napangisi. Hindi ba't napaniwala mo nga siya na anak niyo si Densyo? At hanggang ngayon, wala pa rin siyang kaalam-alam. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Cedric. Mabilis siyang napalingon sa paligid, tila natatakot na may ibang makarinig sa mga sinabi ng kanyang ama. Dad, baka may makarinig sa inyo. Mas lalo lang maudlot ang plano natin kapag may nakaalam. Mariin at pabulong na sambit ni Cedric, halatang kinakabahan habang pasimpleng sinusulyapan ng paligid. Ikaw ako't si Bernadette lang ang may alam nun. Kahit si Mami walang ideya. Saglit na nanahimik si Henry, ngunit nanatiling matalim ang titig nito sa anak niya. Kung ganon, bilisan mo ang pagkilos, Cedric. Naiinip na ako. Kailangan na natin ng pera. May bahid ng pagbabanta ang paalala ng matanda bago tuluyang tumalikod at lumabas ng opisina. Napabuntong hininga siya at muling ibinaling ang tingin sa bintana. Balisa ito at malalim ang iniisip. Ngunit bigla siyang natigilan. May mga braso na marahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Bahagya siyang napalingon at doon niya nakita sa Bernadette at sa lalim ng iniisip niya, hindi niya man lang namalayan ang pagpasok nito. Anong ginagawa mo rito? Nahihibang ka na ba? Mariin niyang salubong at halatang pagkairita sa mukha niya. Paano kung biglang dumating si Arabella o may makakita sa atin? Napabuntong hininga si Bernadette, agad na napasimangot sa tono ni Cedric. Gusto ko lang namang makasama ka at gusto kong makita ang anak ko. Bernadette, mag-isip ka nga. Walang business trip ngayong buwan si Arabella. Pakiramdam ko nga nagsisimula na siyang magduda dahil sa mga pagtanggi ko sa kanya. Kailangan nating mag-ingat. Isang pagkakamali lang masisira ang lahat. Hindi pwedeng makompromiso ang plano ko. Marami na akong sakripisyo para dito. Gusto ko lang namang makita ang anak ko. Alam ko, nandun na tayo. Anak natin si Densyo. Pero nung araw na pinagpalit ko ang anak natin at ni Arabella, sa mata ng lahat, si Arabella ang ina ni Densyo. Ginagawa ko lahat to para sa atin, Bernadette. Sakripisyo ko ang anak ko kay Arabella. Pinaampun ko siya para mailayo. Di lumabas rin ang totoo. Nag-guilty ka para kay Arabella at sa bastardo mo. Paano naman kami ng anak mo? Enough with your drama. Hindi mo ba naiintindihan? Ginagawa ko to para sa kinabukasan natin. Kaya wag mong sirain to dahil lang sa selos at tantrums mo. Ang gusto ko lang mag-ingat ka. Nakakahalata na si Arabella. Hindi ibig sabihin na pinipili ko siya. I need to go. May dinner date pa kami. Naiwan si Bernadette na iritado at bakas ang inis nito para kay Arabella. Habang si Cedric naman, umuwi na upang sunduin si Arabella para sa kanilang dinner date. Han, I'm home. Malambing ang tono ni Cedric nang tawagin niya ang asawa. Ngunit walang sumagot sa kanya at bumungad ang katahimikan sa master's bedroom. Nilibot niya ang buong bedroom ngunit wala roon ang kanyang asawa. Lalabas na sana siya ng kanilang silid upang hanapin si Arabella sa buong bahay.
Ngunit napahinto siya nang marinig niyang tumunog ang laptop nito. Nanlaki ang mga mata niya sa nabasa. Palitan na yun ang mensahe sa pagitan ni Atty. Mendez at ni Arabella tungkol sa last will of testament nito at sa trust fund para kay Densyo. Napangiti siya, ngunit agad ring nawala ang ngiti niya sa labi nang mabasa na wala siya sa last will ni Arabella. At plano nito na kunin ang buong custody ni Densyo kapag sila ay naghiwalay. Lumingon si Cedric sa paligid bago tinawagan si Bernadette. Tama ang hinala ko, babe. May alam na nga siya. Naghihinala na siya na may babae nga ako. Napasinghap si Bernadette. Paano niya nalaman? Anong plano mo? Anong gagawin natin? Relax. Nabasa ko ang palitan niya ng email with her lawyer. Plano nila na ilipat lahat ng asset at ari-arian niya kay Densyo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Cedric at bahagya namang napatawa si Bernadette. So, anong ibig sabihin nun? Kailangang mawala na siya sa landas natin bago pa man siya makapagsampa ng kaso. Nalipat niya na lahat kay Densyo. We can get rid of her. Sa ganun, ako na lang ang magiging legal guardian at makaka-access ng mga naiwan ni Arabella sa kanya. Hanggang sa tumungtong siya sa wastong gulang. Paliwanag ni Cedric. Agad niyang ibinaba ang tawag nang may marinig siyang yabag ng mga paa na papalapit. Sinalubong niya si Arabella sa pasilyo. Han, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nanggaling? Tanong ni Cedric sa kanya. Agad naman siyang namutla nang masulyapan niya ang laptop niyang nakabukas. Kanina ka pa ba dito? Hindi, kararating ko lang. Lumipas ang ilang araw, hindi mapakali si Arabella. Dahil pakiramdam niya, ay nakita ni Cedric ang mensahe ni Atty. Mendez sa kanya. Nagmamaneho siya ngayon at patungo siya sa meeting place nila ni Emma, Denver at ng private investigator na si Vincent. Ngunit habang nagmamaneho siya, ay misteryosong hindi gumana ang brake ng kanyang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Arabella nang makita niya ang isang SUV. Iiwasan niya sana ito, ngunit sa kasamaang palad, ayaw gumana ng brake ng kotse nila. Hanggang sa isang nakakasilaw na ilaw ang biglang sumalubong sa kanya. Kasunod nito, isang malakas na busina. Naiwasan niya ang SUV, ngunit sumalpok ang sinasakyan niyang kotse sa isang poste. Nabingi si Arabella sa lakas ng impact hanggang sa unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Makalipas ang ilang oras, nagising si Arabella sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya, ang condo unit ni Denver. Nang idilat niya ang mga mata niya, sinalubong siya ng nag-aalalang si Denver. Arabella, ayos ka lang ba? Bakas ang pag-aalala sa mukha ng binata. Pagkatapos, inalalayan siya nitong makaupo. Ano bang nangyari? Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Mabuti na lang, nakashare ang location mo sa amin. Hindi gumana yung brake ng kotse ko at may hinala ko kung bakit. Tumaas ang kilay ni Denver at nagtataka ito. Nung nakaraang araw, pakiramdam ko, nakita't nabasa ni Cedric ang tungkol sa plano kong ilipat lahat ng asset ko sa pangalan ng anak namin. Kaya agad silang kumilos para alisin ka sa landas nila. Sabay na napalingon si Denver at Arabella nang marinig ang sinabi ni Vincent. Sila ang may pakana ng nangyari sa sasakyan mo. Mayroon ka ng last will. Ipinangalan mo na din lahat ng asset at properties mo, pati ang kumpanya sa anak mong si Densyo. Kaya kung mawala ka ng hindi pa nakakapag-file ng complaint, annulment case man o tungkol sa affair ni Cedric at Bernadette, madali na lang para kay Cedric na i-claim ang guardianship ni Densyo dahil siya ang ama nito. Nanginginig si Arabella habang pinapakinggan si Vincent. Napakasama talaga nila. Kailangan kong balikan ang anak ko. Nasa panganib siya. Dali-daling tumayo si Arabella at tinangka nitong maglakad, ngunit napaatras siya nang pigilan siya ni Denver. Pinalabas namin na namatay ka sa aksidente. Ano? Pinagtangkaan ka nila. Mas makakabuti kung malayo ka. Mas makakakilos ka ng maayos. Mahinahon at kalmadong paliwanag ni Denver. Ngunit bakas ang pag-aalala ni Arabella para sa anak niya. Denver, hindi ko maaaring iwan si Densyo sa kamay ni Cedric at Bernadette. Alalahanin mo ang sarili mo, Miss Arabella. Walang mangyayaring masama kay Densyo. Hindi siya sasaktan ni Cedric o ni Bernadette. Hindi nila sasaktan ang sarili nilang anak na nagdala ng tagumpay sa kanila. Mahinahong pagbubunyag ni Vincent kaya't napahinto si Arabella. Namutla siya at tila nanlumo sa narinig. Sarili nilang anak?
Nanginginig at mahinang ulit ni Arabella. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo anak si Densyo, Miss Arabella. Hindi. Paano nangyari yun? Ako ang nagluwal kay Densyo. Paano siya magiging anak ni Bernadette? Sunod-sunod ang tanong ni Arabella. Nanginginig ang boses at mababakas ang matinding pagkalito sa kanyang boses. Nanginginig din ang kanyang mga kamay habang pilit pinipigilan ng sarili na tuluyang manlambot. Tahimik namang inilapag ni Vincent sa harap niya ang resulta ng DNA test. Mabigat ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ko rin humay paliwanag kung paano to nangyari. Pero isang bagay lang sigurado. Hindi ho tugma ang DNA ninyo ni Densyo. Kung hindi ko anak si Densyo, kung gano'n nasa ng tunay kong anak, anong ginawa nila Cedric at Bernadette sa kanya? Tanong ni Arabella. Baka sa boses niya ang galit at pangamba. Napakasama talaga ni Cedric at Bernadette. Pati ba naman bata hindi nila pinalampas? At maging sarili niyang laman at dugo, handa niyang isakripisyo magawa lang ang kasakiman niya. Komento ni Emma sa tabi ni Arabella. Bakas rin ang galit niya at labis na pagkabigla sa mga natuklasan nila. Sabay-sabay silang napalingon nang mayroong nag-doorbell, kaya tumayo si Denver upang pagbuksan yon. Ang ina pala ng binata ang dumating. Ma, napadalaw ho kayo. Abay malamang, kailangan kong i-check kung maayos ka pa rito at kung nakakakain ka ng matinong ulam. Baka puro ka nalang take out at magulo na naman ang apartment mo. May halong sermon at pag-aalala ang tinig ng ina ni Denver bago ito tuluyang pumasok sa loob ng unit. Ngunit napahinto siya at bahagyang napaatras. Tila nabigla siya at namutla nang makita niya si Arabella na nakaupo sa couch, tahimik na umiiyak. Ma, mga kaibigan ko, sila po si Vincent, si Miss Arabella at si Miss Emma. Mga boss ko rin po. Hello, huwag niyo kong intindihin. Aayusin ko lang to mga gamit ni Denver. Magaan ang kanyang pagkakasabi, ngunit hindi maikakailang ka ba niya? Panay rin ang sulyap niya kay Arabella. So ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Denver kay Arabella. Umiling ito at suminghap. Hindi ko alam, pero kailangan kong mahanap ang anak ko. Kailangan ko siyang makita. Napakawalang puso ni Cedric para gawin niya yun sa sarili niyang anak. Saad ni Arabella, bakas ang pagkasuklam sa kanya. Tahimik lamang na nakikinig ang ina ni Denver sa isang sulok habang inaayos ang mga pagkaing dala niya para sa anak niya. Ngunit bigla niyang nasagi ang isang plato, dahilan upang kumalansing iyon at makuha ang atensyon ni na Arabella. Ma, ayos ka lang ba? Pasensya na kayo. Agad namang lumapit si Denver sa ina. Ma, ako nang bahala dyan. Anak, mauuna na pala ako ha. Iwan ko na lang to mga ulam para sa'yo. Nauutal nang magsalita ang kanyang ina at kapansin-pansin ang panginginig ng mga kamay nito. Halatang balisa ang ginang. Napansin iyon ni Denver, kaya agad siyang tumayo at lumapit sa ina. Ma, may problema ba? Nasugatan ka ba? Wala. Nang makarating siya sa pintuan, bigla siyang napatigil. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik. Ang mga mata niya puno ng takot at pag-aalinlangan. Saglit niyang tiningnan ng anak bago ibinaling ang tingin kay Arabella. Maya-maya, marahan siyang lumapit dito. Lumuhod siya sa harapan ni Arabella at humagulgol. Bagay na ipinagtaka maging ni Denver. Ma, anong ginagawa mo? Ma'am, bakit po? Parehong nagtataka si Arabella at Denver. Patawarin mo ko, Miss Arabella. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa inyo. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Ako ang head nurse sa hospital kung saan ka nanganak. Binayaran ako ng asawa mo para ipaampun ang tunay mong anak. May ipinalit siyang sanggol. Anak ng isa rin sa mga pasyente na nagngangalang Bernadette. Kakapanganak lang din niya noon 2 linggo bago ka manganak. Pag-amin ng ginang, nanginginig ang buong katawan niya habang humahagulgol. Natulala si Denver, tila hindi makapaniwala sa lahat ng narinig. Patawad, ma'am. Alam kong mali, pero kailangan ko ng pera noon para sa operasyon ng bunsong anak ko, ang kapatid ni Denver. Nanlaki ang mga mata ni Denver, bakas ang matinding pagkabigla at galit rito. Ma, ninakaw mo ang anak ng iba at tumanggap ka ng pera na galing sa panluloko ng iba? Isa lang ang gusto kong malaman. Nanginginig ang boses ni Arabella, kasabay ng buo niyang katawan. Saan niyo dinala ang anak ko?
Saglit nag-alinlangan ng ginang bago sumagot, ngunit si Denver ang unang nagsalita. Yung batang inuwi mo 3 taon nang nakalipas. Si Ethan, siya ba yun? Dahan-dahang tumango ang ginang, parang gumuho ang mundo ni Arabella. Napako siya sa kanyang kinauupuan at hindi siya makagalaw. Nasa maayos ba siyang kalagayan? Inutusan ako ni Sir Cedric na ilayo ang bata at ipaampun sa malayo. Pero hindi kinaya ng konsensya ko. Kaya inuwi ko na lang siya at ako na lang ang nag-alaga. Mahigpit ang hawak ni Arabella sa kamay ng ginang. Nakikiusap ako. Dalhin niyo ko sa kanya. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang anak ko. Wala pang 1 buwan mula nang inakala ng lahat na nasawi si Arabella sa aksidenteng naganap, ay nagpakasal na agad sina Cedric at Bernadette ng palihim. Napabuntong hininga habang pinagmamasdan ang litrato ng civil wedding ni Cedric at Bernadette, na palihim na kinuhanan ni Vincent. Dahan-dahan niyang ibinaba ang litrato at napatingin sa batang mahimbing na natutulog sa kama. Si Ethan, ang tunay niyang anak. Sa loob ng 3 buwan, araw-araw mong tinititigan ng litratong yan. Napalingon si Arabella sa pamilyar na boses. Nakatayo si Denver sa may pintuan, nakasandal at nakakunot ang noo. Sa lihim na rest house ng pamilya Tancangco, isang lugar na hindi alam ni Cedric, doon pansamantalang nagtatago si Arabella. Doon siya palaging dinadalaw ni Denver upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sandaling natahimik si Arabella bago muling bumaling sa anak niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kumot ni Ethan. Babawiin ko ang lahat ng nararapat sa akin at sa anak ko, Denver. Ang tanong, handa ka na bang harapin sila ulit? Napasinghap si Arabella. Marahan niyang inayos ang kumot ni Ethan at hinaplos ang mukha ng anak niya. Ngayong araw ang kaarawan ni Cedric at ito rin ang araw na muli siyang lalantad sa publiko upang isiwalat ang katotohanan sa lahat at ang pagtataksil ni Cedric sa kanya. Wala akong pagpipilian. Handa man ako o hindi, kailangan kong gawin to. Tumayo siya at akmang aalis sana. Mauna na ako. Ngunit napahinto siya nang marinig ang munting tinig ng bata. Mama? Dahan-dahang nagmulat ng mata si Ethan. Agad lumambot ang ekspresyon ni Arabella. Yes, anak. Aalis lang sandali si Mama, okay? Si Lala mo nang mag-aalaga sa'yo. Magpapakabait ka, ha? Ngumiti siya at marahang hinalikan ng noo ng anak bago tumayong muli. Pagharap niya sa ina ni Denver ay ngumiti siya. Kayo na po munang bahala sa kanya. Baka gabihin na rin po ako. Tumango siya tsaka tuluyang tumalikod. Sasama ko, Arabella. Hindi kita hayaang mag-isa. Napahinto si Arabella at marahang umiling sa suhestyon ni Denver. Kaya ko na. Marami ka nang naitulong sa akin, Denver. Ayoko madamay ka pa sa gulo. Nung sinabi mo sa akin ang tungkol sa pagtataksil ng asawa mo at ng kaibigan mo, doon pa lang damay na ako. Huminga siya ng malalim tsaka marahang lumapit at hinawakan ng kamay ni Arabella. Isa pa, gusto kong bumawi para sa mga nagawa ni Mama sa'yo at kay Ethan. Alam kong malaki rin ang kasalanan namin at kulang pa lahat ng to para makabawi kami. Saad pa ni Denver kaya hinayaan na rin siya ni Arabella. Nang makarating sila sa hotel kung saan ginaganap ang pagdiriwang, kasi simula pa lamang ng selebrasyon, nanginginig si Arabella habang pinagmamasdan si Cedric. Nakangiti ito habang nasa tabi niya si Bernadette na karga-karga si Dencio. Sa paningin ng lahat, isa silang perpektong pamilya. Masaya, buo at walang bahid ng kasinungalingan. Tumayo si Cedric sa harap, hawak ang mikropono at buong kumpiyansang humarap sa mga bisita. Thank you everyone for coming to my birthday. Sandali siyang huminto tsaka nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga na tila puno ng pait at lungkot. Alam naman ninyo na hindi naging madali ang mga nakaraang buwan para sa akin at sa anak ko. What happened to my wife, Arabella? It was such a devastating event in our lives. Bahagyan niyang hinigpitan ang hawak sa mikropono. Pero naniniwala ako na kung nasan man siya ngayon, masaya siya para sa akin. Tumingin siya kay Bernadette. Lalo na't sa gitna ng lahat ng pinagdaanan ko, nahanap ko si Bernadette. She became my light, my strength, and my support during the darkest time of my life. Mas lalong tumingkad ang ngiti ni Cedric habang inaabot ang kamay ni Bernadette. I guess kung nasaan man si Arabella, masaya siya para sa amin.
Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. I am very grateful to you, Bernadette, my beloved wife. Isang malakas at sunod-sunod na palakpak ang biglang umalingaw-ngaw mula sa entrada ng bulwagan. Sapat upang mapalingon ang lahat. Unti-unting tumahimik ang paligid nang makita nila kung sino ang nakatayo doon. Napatigil ang mga bisita. Halata sa mga mukha nito ang gulat at ang iba tila hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Habang namutla naman sina Cedrix at Bernadette, bakas ang takot at panginginig nila. Dahan-dahang lumapit si Arabella sa harapan kung nasaan sina Cedrix. Your beloved wife, Cedrix? Seriously? Bahagya siyang natawa. Isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Paano mo siya magiging asawa? Kung buhay pa ako. Napalunok si Cedrix habang lalong umiingay ang bulungan ng mga tao sa paligid. Huminto si Arabella, tsaka nilingon si Bernadette mula ulo hanggang paa. Or maybe I got it wrong. Baka beloved kabit. Inikot ni Arabella ang paningin sa buong bulwagan. O ano? Bahagya siyang nagtaas ng kilay. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Sa puntong yon, tuluyan nang nabasag ang katahimikan. Nagsimula ang samot-saring bulungan, haka-haka at paghusga, habang si Cedrix nanatiling nakatayo at bakas ang pamumutla niya. Arabella, wag dito. Mahina, ngunit halatang puno ng kaba ang kanyang pakiusap. Napangisi si Arabella, bakas ang labis na pagkadismaya at pagkasuklam sa mukha niya. Bakit? Birthday mo ngayon, hindi ba? Hindi mo ba gustong ikwento sa kanilang love story ninyo ni Bernadette? Sandaling tumigil si Arabella. O baka naman gusto mong marinig nila kung paano mo ko niloko? Kung paano mo ko pinaikot at pinaniwala sa kasinungalingan? Mariin at walang pag-aalinlangang bunyag niya. Nagmadali si Cedrix na lumapit. Tinangka niyang hawakan ng braso ni Arabella at ilabas siya ng bulwagan. Ngunit mabilis itong umiwas. Hinawi ang kamay. Huwag mo kong hawakan. Arabella, tama na. Halos pabulong na boses ni Cedrix. Bakas ang tensyon at panginginig doon. Kaya mas lalong lumawak ang ngiti ni Cedrix. Tila mapanuya at mapang-asar. Cedrix, bakit? Bakit parang takot na takot kang malaman nila ang totoo? Ano bang gusto mong unahin natin? Bahagya siyang tumawa. Alam ko na, isa-isahin na lang natin. Simulan natin sa affair ninyong dalawa. O kaya naman, doon sa pagpapanggap mong mahal mo ko. Pero ang totoo, ginamit mo lang ako para maisalba ang naluluging kumpanya ng pamilya ninyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Minahal kita, Cedrix. Pinaglaban pa kita sa mga magulang ko. Biglang nagdilim ang paligid bago lumiwanag ang malaking screen sa bulwagan. Isa-isang lumitaw ang mga ebidensyang nakalap ni Arabella. Mga litrato, resibo at mga mensahe. Tahimik ang buong lugar. Tila nawindang ang mga bisita sa mga nasaksihan nila. Pinagpalit mo ko sa best friend ko pa? Pinagmukha niyo akong tanga. Dismayado't bakas ang galit sa boses ni Arabella. Magpapaliwanag ako, Arabella. Huwag mo kong hawakan, Cedrix. Mariin niyang inalis ang kamay rito. Akala ko masakit na yung lokohin mo ko at pagmukain akong tanga. Pero hindi pala. Mas masakit pa pala na pinagtangkaan mo ang buhay ko. Biglang umalingaw sa buong bulwagan ang isang recording. Boses ni Cedrix, malinaw at walang pag-aalinlangan. Mula sa recording, maririnig ang boses ni Cedrix na sinasabi niya sa kausap niya sa telepono ang tungkol sa paglipat ni Arabella ng mga ari-arian sa pangalan ni Dencio ng kanilang anak. Maririnig rin dito doon ang plano nitong ipadispatcha ang asawa. Parang napako sa kinatatayuan ng lahat. Nagbulungan ng mga tao habang unti-unting nabaling ang tingin nila kay Cedrix, puno ng pagkamuhi at pagkadismaya. No, Han, fake yan. Edited lang yan, Arabella. Hindi ko kayang gawin yan sa'yo. Ako mismong nag-install ng CCTV sa kwarto natin, Cedrix. Tumahimik ang paligid. Saglit na napayuko si Cedrix, tsaka siya napabuntong hininga. Fine, gusto mong malaman ng totoo? Dahan-dahan siyang tumingin kay Arabella. Walang pagsisising mababaka sa mga mata niya. Si Bernadette ang nauna. Siyang tunay kong mahal. Kung ganun, bakit? Bakit kailangan mo pa akong paglaruan? Because you were easy to manipulate. Masyado kang mabait.
Parang isang sampal ang mga salitang iyon kay Arabella. At para sa'yo, sapat na dahilan para pagmukain mo kung tanga't paglaruan mo ko. Hindi niya maitago ang panginginig ng kanyang tinig. Cedrix, minahal mo ba ako kahit kaunti lang? Saglit siyang napahinto, tsaka muling nagsalita. Mas mahina at bakas ang pait sa kanyang boses. O lahat ng pinakita mo puro pagpapanggap lang? Nanatiling tahimik si Cedrix. Walang sagot, walang katwirang ibinibigay. Napangiti si Arabella, isang mapait na ngiti bago siya napahalakhak. Wag na, wag mo nang sagutin pa. Kasi bakit nga ba ako aasa na kahit paano minahal mo ko? Kung ang sarili mong ang anak, sarili mong dugot laman, nagawa mong isakripisyo at ilayo sa akin para lang matupad ang plano niyo ng kabit mo. Sandaling natahimik ang paligid. Alam mo na pala, malamig na sambit ni Cedrix. Alam ko na kung kanino mo pinaampon ang anak ko. Wala kang puso, Cedrix. Ipinagpalit mo siya. Parang anak ninyo ng kabit mong kilalanin kong sarili kong anak. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang buong katawan niya. Gano'n na ba kayo kadesperado? Pati inosenteng bata idinamay ninyo? Dapat nga magpasalamat ka pa. Biglang sumingit ang malamig na boses ni Bernadette. Dahil pinaampon lang namin ang anak mo. Parang lalong nag-init ang ulo ni Arabella sa narinig. Dahan-dahan niyang tiningnan si Bernadette. Ang kanyang tingin, puno ng galit at pagkasuklam. Ibinaba ni Bernadette si Densyo mula sa kanyang mga bisig, tsaka hinarap si Arabella. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka o awa man lang. Anong sinabi mo? Mababa, ngunit mariin ang boses ni Arabella. Ang sabi ko, magpasalamat ka na lang dahil yun lang ang ginawa namin sa anak mo. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Isang malakas na sampal ang dumampi sa pisngi ni Bernadette. Namula ang muka ng ginang. Susugod pa sana si Arabella na nanginginig sa galit, ngunit mabilis siyang napigilan ni Denver. Kasabay nito, agad na humarang si Cedric sa pagitan ng dalawa. Tila pinoprotektahan si Bernadette. Ang kapal ng mukha mo, Bernadette! Halos mapasigaw na sabi ni Arabella, punong-puno ng hinanakit. Tinuring kitang kaibigan mula pa college. Pagkatapos, ito ang igaganti mo sa akin. Malandi ka! Bahagyang napangisi si Bernadette, tila hindi naapektuhan sa kanyang sinasabi. Malandi? Tumaas ang kilay nito, tsaka malamig na ngumiti. Kami ang nauna ni Cedrix. Kung hindi ka lang niya kailangan, hindi naman mag-e-exist sa mundong to ang bastardo mong anak. How dare you to call me son like that? Magbabayad kayo sa mga ginawa niyo. Magbabayad kayo sa batas. Sigaw ni Arabella, tsaka pumasok ang miyembro ng pulisya upang iserve ang warrant of arrest sa tangkang pagpatay ni Cedrix at Bernadette kay Arabella. Bakas ang pamumutla ni Cedrix at Bernadette nang makita nila ang mga pulis. Nag-hysterical si Bernadette at Cedrix. Napangisi si Cedrix at napailing, tsaka niya marahas na hinigit ang kamay ni Arabella at hinostage niya ito gamit ang piraso ng basag na basong nasagi niya kanina. Huwag kayo lalapit. Kung hindi, sasaktan ko si Arabella. Mas lalo mo lang pinabibigat ang kaso mo, Cedrix. Nagulat ang mga bisita. Ang ilan ay umatras at ang iba ay natulala. Sino ka ba, ha? Bakit ka nakabuntot kay Arabella? Hindi ba marketing manager ka lang naman? O baka naman mataas din ang ambisyon mo? Gusto mo ring mapalapit sa CEO? Hindi ako katulad mo. Humalakhak si Cedrix, tsaka humigpit ang hawak niya sa piraso ng vase na kanyang hawak. Ngunit sandaling nabaling ang atensyon ni Cedrix nang makita niyang pataka si Bernadette, kaya nagawa siyang itulak ng bahagya ni Arabella. Nakatakbo ito at nakawala sa kanyang kamay. Nataranta si Cedrix at tumakbo siya sa back exit. Nagtangka naman si Arabella na siya'y habulin, ngunit mabilis na hinigit ni Denver ang kamay niya. Hayaan mo na ang mga pulis ang humabol sa kanya, Arabella. Desperado na sila, kaya wag mo ilagay ang sarili mo sa kapahamakan. Paalala ni Denver. Kaya bakas ang pagkadismaya at bahagyang iritasyon sa mukha ni Arabella. Mama? Tila lumambot ang puso ni Arabella nang marinig ang maliit na boses ni Densyo na tumawag sa kanya. Lumapit siya sa bata at marahan itong binuhat. Nandito na si Mama, anak. Ligtas ka na. Saad pa niya habang unti-unting nanggilid ang kanyang luha. Dahil kahit pa anak ni Cedrix at Bernadette ay napamahal na rin siya sa bata. Huwag mong sabihin na iuwi mo ang batang yan. Para ko na siyang anak, Denver. Ako ang nagpalaki sa kanya. Isa pa, gaya ko at ni Ethan.
Biktima lang din siya ng kasakiman ng kanyang mga magulang. Matapos ang iskandalong naganap sa kaarawan ni Cedric, tuluyan itong naging pugante kasama si Bernadette matapos nilang takasan ng mga pulis ng gabing yun. Tahimik ang buong opisina. Nakatulala si Arabella sa harap ng malawak na bintana. Tila malalim ang iniisip. Napakurap siya at bahagyang napalingon nang biglang may kumatok sa pintuan. Come in. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Emma. Dala ang isang folder. Agad siyang lumapit at naupo sa tapat ni Arabella. Baka sa mukha ang pag-aalala. 6 na buwan na ang nakalipas pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli sina Cedric at Bernadette. Mahinang saad niya habang inilalapag ang folder sa mesa. Sandaling natahimik si Arabella. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa kanya mga kamay bago muling tumingin kay Emma. Hindi sila habang buhay na makakatakas. Umaasa ko na mahuhuli rin sila. Lalo pat may pabuyat kumikilos rin hindi lang ang mga pulis, kundi pati ang mga tao ko para hanapin sila. Nagkatinginan ng dalawa at isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa labi ng dalaga. Ang mahalaga, ayon kay Attorney Mendez, posibleng mas mapadali ang proseso ng annulment dahil sa lahat ng nangyari. Sana nga, pero hindi pa rin ako kampante, Ara. Paano kung bigla na lang sumulpot si Cedric at may gawin sila sa iyong masama? Tandaan mo, galit sila at desperado. Lalo't hindi lang ang pangalan ni Cedric ang nasira, kundi ang buong angkan ng mga Alvarez. Sandaling natahimik si Arabella bago siya bahagyang ngumiti. Ngunit may halong pagod at pag-aalinlangan sa mukha niya. May mga security naman. Ang iniisip ko ngayon ay kung paano makakabawi kay Ethan. At sa kumpanya, ilang buwan akong nawala kaya bumagsak ang sales. Napataas ng kilay si Emma, tsaka napangiti ng may halong panunukso. Well, tama ka. May security at may Denver pa. Napasimangot si Arabella at napailing. Pilit tinatago ang bahagyang pamumula ng pisngi. Emma, tumigil ka nga. Ngunit hindi napigilan ni Emma ang mapangiti na para bang kinikilig pa siya. Bakit, ano bang mali? Gwapo si Denver, mabait, matalino at may prinsipyo, hindi tulad ng ex mo. Ikaw talaga, Emma. Huwag mo nga akong tinutokso kay Denver. Nakakahiya kaya. Hindi naman ibig sabihin na tinutulungan niya ako. Ay nako, halata naman na may gusto siya sa'yo, no? Napabuntong hininga si Arabella at bahagyang napailing. Tsaka ayoko munang pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig. Sapat na ang pinagdaanan ko. Natroma na ako. Sa ngayon gusto ko munang mag-focus kay Ethan. Lalo na't ako lang mag-isang nagpapalaki sa kanya. At si Densyo. Desidido ka na ba talaga sa desisyon mong yan? I mean, hindi mo siya responsibilidad at hindi mo kailangang mag-guilty. Lalo pat ikaw at ang totoo mong anak ang biktima rito. Anak pa rin ni Cedric at Bernadette si Densyo. Bunga ng pagtataksil nila sa'yo. Napatingin si Arabella sa kaibigan. Emma, kung ano man ang kasalanan ng mga magulang niya, labas na doon ang bata. Hindi niya kasalanan ng mga nangyari. Sandali siyang napahinto, tsaka marahang napabuntong hininga. At tsaka, hindi ko kayang pabayaan siya. Napamahal na rin sa akin yung bata eh. Ngayon pa na pati ang mga magulang ni Cedric naharap sa mga kaso dahil sa illegal nilang negosyo at koneksyon. Wala nang matitira pa para kay Densyo. Natahimik si Emma. Napaisip sa lalim ng sinabi ng kaibigan. Kawawang bata, naipit sa sitwasyon dahil sa kasakiman ng kanyang mga magulang. Naputol ang kanilang usapan nang muling may kumatok sa pintuan ng opisina ni Arabella. Come in. Dahan-dahang bumukas ang pinto at bumungad si Denver. Karga si Ethan na mahimbing ang tulog sa kanyang balikat. Ma'am, pasensya na kung nahuli kami. Na-traffic kasi. Tapos nakatulog itong si Ethan, kakalaro kanina. May ngiti sa labi ni Denver habang maingat na inaayos ang bata sa pagkakakarga nito. Paminsan-minsan kasi inaalagaan ng kanyang ina si Ethan, lalo kapag abala si Arabella sa trabaho. Bahagyang umiti si Arabella. Okay lang, naging busy rin ako kanina kaya hindi ko napansin ang oras. At saka, tiwala naman ako sa'yo. Napatingin si Emma sa dalawa, tsaka napatikhim at tila kunwaring nasamid. Mukhang kailangan niyong mag-usap. Isang pili ang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ako na munang bahala sa cute kong inaanak. Agad siyang lumapit kay Denver at marahang kinuha si Ethan mula sa pagkakakarga nito. Doon naman nagising ang bata kaya napangiti rin ito.
Halika na baby, samahan mo muna si Ninang. Pagkasabi noon, akmang lalabas na sila ng opisina nang magsalita si Ethan habang nakatingin kay Arabella at Denver. Mama, Papa, nagkatinginan sina Arabella at Denver at Emma. Bahagyang napangiti si Denver, ngunit hindi niya naman itinama ang sinabi ni Ethan. Samantala, kapansin-pansin ang pamumula ng pisngi ni Arabella. Ayan, ganyan nga, i-ship mo pa silang dalawa. Pabulong, ngunit halatang kinikilig na sabi ni Emma sa bata, dahilan para tingnan siya ng masama ni Arabella. Pasensya ka na ha, makulit lang talaga yang si Emma. Nahihiyang saad ni Arabella nang sila na lamang maiwan sa loob ng opisina. Okay lang, ma'am. Sandaling natigilan si Arabella bago bahagyang umiti. Pwede bang Arabella na lang? Huwag mo na akong tawaging ma'am, para ka namang others dyan. Napakamot sa batok si Denver at napangiti. Sige, Madam Ara na lang. Denver? Napatawa siya at nahawa na rin si Arabella hanggang sa pareho silang napatawa. Saglit na naging seryoso ang ekspresyon ni Denver. Salamat, Ara. Para saan? Salamat dahil hinayaan mo pa ring makita ni Mama si Ethan. Tsaka gusto ko ulit humingi ng tawad. Naging parte si Mama. Naging instrumento siya ni na Cedric at Bernadette. Umiling si Arabella. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Biktima lang din siya at naiintindihan ko kung bakit niya nagawa yun. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago muling nagsalita si Denver. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumingin siya ng diretso kay Arabella. Alam kong marami ka pang iniisip at hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli sina Cedric at Bernadette. Huminga siya ng malalim. Pero gusto kita, Arabella. Natahimik si Arabella at tila nagulat sa pag-amin ng binata. Wala akong hinihinging kapalit. Hayaan mo lang akong manatili sa tabi ninyo ng mga anak mo. Poprotektahan ko kayo. Gagawin ko ang lahat para masiguradong ligtas kayo palagi. Sa huli, unti-unting natutunan muli ni Arabella na buksan ang puso niya para kay Denver. Na sumubok muli magmahal kahit gaano pa kabigat ang nangyari sa nakaraan niya. Unti-unti siyang naghilom at natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili. Nahuli si Cedric at Bernadette at pinagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Habang si Denver at Arabella naman, unti-unting naging masaya sa piling ng isa't isa. Isang tunay na pagmamahal na ipinagkait noon kay Arabella. Pagsapit ng ika-5 taong anibersaryo ng kanilang relasyon, nagdesisyon si Denver na magpropose sa dalaga at ampunin si Ethan at Densyo. Sa kabila ng mga nangyari, pinatunayan ni Denver kay Arabella na mayroon pa ring taong kayang magmahal sa kanya.